congratulations po. Congrats kay Maestro 21 TV. Congrats. Siya pong pinanghalpon na Best Reactor ngayong buwan po ng January 2024. Okay guys, isa na muling mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong likod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito, tayo ay magbibigay ng ating opinion tungkol po ngayon sa pinag-uusapan, okay? Na issue sa ating community, sa Kalingap community, at ito nga po yung sinasabi po nilang totoo kayang mayroon na naman pong mga sponsor na dumedirekta na po sa ating mga Kalingap beneficiary, okay? Lalo na nga po tinukoy po ng isa po nating katoto, isa nating kasamahan na reactor, at sinasabi po niya rito mga kapatid ay isa daw pong reactor sponsor ang dumidirekta na po sa beneficiary. Okay? So ito na naman po ba ang isang kaso ng pangwawakwak sa ating mga beneficiary? At sinasabi ng katoto Bobby TV 143 dito nagsimula po ang usaping ito na sinabi po niya sa kanyang live stream na mayroon po daw, hindi lang natin in fairness, bahala po si Bobby TV 143 dito na bigyan ng, anong tawag po diyan, bahala po siyang magpatotoo kung totoo nga po yung kanyang sinasabi, kung siya man po ay mayroong hawak na mga ebidensya na nagsasabi na talagang mayroong isang kalingap reactor siguro na sponsor ay dumidirekta na po. Okay? So yan ang isa sa ating mga pag-uusapan. So bunsod nito yung sinabi ni anong tawag dito nung isiniwalat. Yung isiniwalat po ni Bobby TV 143 ay may kasunod pa. Dito nagkaroon ng mga komento. Dito nagkaroon ng mga iba't ibang komento po ng mga viewers sa iba't ibang mga live stream, sa mga iba't ibang mga upload. At doon nagko-komento po ng ating mga viewers tungkol po sa kanila rin din pong obserbahan, tungkol din po sa kanilang mga kutob at mga hula kung sino po itong tinutukoy po ni Bobby TV 143 na sponsor na rumirekta na po sa ating mga beneficiary. Kaya tuloy, medyo hindi natin masasabing, ito ba matatawag ba natin na nagkagulo ng dahil po sa pagsisiwalat? Pagsisiwalat po ni Bobby TV 143. So, ngayon, mayroon po tayong nakuhang isang comment po. Meron po tayong nakitang isang comment at nakalagay po nga dyan sa ating thumbnail. At parang may sinasabi tungkol po dun sa nanay po ng beneficiary. At may sinabi po siya, mamaya yan po ay isa po sa ating tatalakayin. Pero bago po yan, magbigay-pugay muna tayo sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlog, and Ruel of Malalag. At kung bago lang po kayo sa munting channel na ito, sana po ay inyo rin pong suportahan sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganun tayo pa rin po ay magkakasama sa susunod pang mga reaction videos na atin pong gagawin. Likewise, may kalawad shout out sa ating mga kasamaan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners. Sa pamumuno po yan ng aming Presidente Javier De Leon, a.k.a. Birador. At ganoon din po, tangkilikin po natin ang ating mga Kalingap Partners, Kalingap Charity Vloggers na nakatalaga po dyan po sa iba't ibang Kalingap landing pad sa ating bansa.
At ganun din po, mega loud shout out sa ating mga kalingap, solid supporters, organic sponsors, and of course sa ating mga kapatid dyan, sa Team Siomay ng Kalahi Community at ang buong Kalahi Community. Okay. So, atin ang simulan ng ating pag-uusapan. Sinabi natin, nabanggit po natin, nagsimula po ito sa sinasabi po ni Bobby TV 143 sa kanyang live na mayroon siyang alam. Okay, hindi naman po siguro sasabihin po ni Bobby TV 143 mga kalingap na ang ganito kung wala siya pong pinanghahawakan na ebidensya na talagang magpapatotoo doon sa kanya pong sinasabi. Hindi po ba? At sabi ko nga kanina, at ito ay pinagmulan. Okay. Medyo pinagmulan po ng kaguluhan po sa ating mga viewers at may sinasabing may mga nasaktan na mga viewers at minamasama. Minamasama po yung thumbnail po. Yung thumbnail po ni Bobby TV 143. Okay? Bakit kaya minamasama po yung thumbnail po ni Bobby TV 143? Okay? Tingnan nga natin dyan sa ating pong screen. Ilalagay po natin sa ating screen at ating pong i-analyze. Sabi kasi diyan, ang sabi po ni Bobby TV 143, siya raw po ay nagpapaalala sa rules. Nagpapaalala po sa rules. Na, ano ba yung rules na yan? Na sana ay ang mga sponsors ay sumunod sa rules at ano itong pinapairal na rules na ito na hindi po pwedeng dumirekta sa beneficiary. Okay? Alright. Kung sinasabi po ni Bobby TV 143 na ito po ay ano tawag dito? Reactor, sponsor. Ibig sabihin, iyan ba Bobby TV ay isang kalingap, reactor, at the same time, sponsor. Okay? Kung kalingap reactor, dapat alam na alam po niya yung rules. Di po ba? Okay. So, bakit minamasama ang thumbnail po ni Bobby TV 143? Okay. Kung inyo pong babasahin, sabi lang mo naman po dyan, nagpapaalala sa rules na dapat ay hindi dumirekta sa beneficiary. Ano po ang minamasama ng ating mga tagapanood? Kung inyo pong titignan kasi, para sa akin, walang masama. Reactor, dumirekta na kay, dumirekta na po kay Carla. Okay. Iyan po yung aking opinion dito, Bobby TV 143. Parang tinukoy mo, parang tinukoy mo dito at inilagay mo pa sa thumbnail si Carla. Diniretso mo po rito, Bobby TV 143, na si Carla nga po ang tinutukoy mo na ang sponsor ay dumidirekta na po sa kanyang pamilya. Okay? Para sa akin ito yung aking pagtabasa, mga kapatid, na sinasabi diyan kasi reactor. Isang reactor ay dumidirekta na po kay Carla. Sana ay mayroong question mark. Pero dito, sa kanyang thumbnail, mga kapatid, walang question mark. So, ibig sabihin, talagang sigurado na po itong si Bobby TV 143 na ang pamilya po ni Carla po ang tinutukoy niya. Kaya siguro, ang mga Carla fans, Carla fanatics ay medyo nasaktan kasi siguro sa kanila pong pagkakaalala ay wala naman po. Pero nasulsulan na nga po ba ang ina? Yan ang pangalawa nating tatalakayin. Kasi diyan po sa ating pong thumbnail, may comment po diyan. Okay. Nakalagay po diyan. Nanay ni, nabanggit niya sa isang vlog, tingnan po ninyo sa ating screen mga kalingap Nanay ni nabanggit niya sa isang vlog ni Kuya Rob na natulungan man daw sila ng kalingap pero malaki din daw na itulong ng anak niya sa kalingap.
So parang nasa isip niya na di dapat maging utang na loob nila ang tinulong sa kanila kasi nakatulong din sila sa kalingap. Okay? Ibig sabihin, nasulsulan. Ha? Kung totoo, hindi ko sinasabing, baka obserbasyon lang po naman ito ng isang sa mga viewer. Pero kung i-analyze po natin ang kanyang komento, talaga namang kung ibig sabihin ay nasulsulan. Ha? Ito ay, ang katanungan dyan ay, gumagapang na muli. Ha? Gumagapang na naman ba muli ang ating mga wakwak o mga aswang? Nang aaswang na naman ba? Mayroon na naman ba ng aaswang? Nagsisimula na naman ba ang mga aswang, mga kapatid? Kasi ito ay napaka laking paratang po ito, mga seryosong paratang. Ha? Ang ibig sabihin, kung ating intindihin, ay hindi daw utang na loob ang mga tulong na ibinigay po ng kalingap sapagkat it's a two-way. Sapagkat nakatulong din. Anong tulong po? Lalo na kay Kalingap Rap na siyang na siya pong nag-vlog po sa kanila, hindi po ba? Ito yung sinasabi na sa pamamagitan po ng maraming views at malalaking revenue, ay ito yung sinasabi na nakatulong po si Kalingap. So, ibig sabihin, yung itinulong po ng Kalingap po sa pamilya po, ay ibinabalik lamang po ng Kalingap po sa kanila. So, ito yon na naman. Alam po ninyo, parang sa aking pananalita, itong ganito pong pagkukomento, uri ng pagkukomento, ay parang komento po ito. Madalas kong naririnig sa mga live stream ng mga reactors na kalaban po ng Kalingap. Okay? Ito yung pamamaraan po ng pagsasabi ng kanya pong opinion po rito ay para bagang para sa akin, kung hindi man po ang live streamer o kung hindi naman po yung vlogger po ang nagsasabi nito ay mga commentators sa ibaba po ng mga anti-Kalingap, mga commentators ang mga nagsasabi nito na yan po ay mutual. Okay, mutual po ang ano nito dahil kung natulungan, sinasabi na kung natulungan man po ang pamilya ay dapat lamang po kasi malaki rin daw po ang naitulong po ng kanyang anak sa Kalingap sa pamamagitan po ng mga vlog na umani ng napakaraming views at nagdala ng malaking revenue. Yan ang tanong ang tanong diyan. Sumikat ba ang iyong anak kundi dahil sa Kalingap? Kung halimbawa man, sinabi po ito ng ina po ng beneficiary, ang katanungan po natin dito ay, sumikat ba? Kung walang Kalingap, saan kayo dapat? Saan pa rin kayo dapat? Ngayon, magpasalamat po kayo at na-discover po sila ng Kalingap. Ha? Wala po tayong tinutukoy po na beneficiary po ng Kalingap dito dahil wala naman po binanggit po dito sa komento, di ba? Kasi doon sa sinabi po niya, ay mutual din naman dahil nakatulong po yung kanyang anak sa Kalingap. Kaya yung daw pong itinutulong sa kanila ay pinagpagura. Parang something like that ang aking pagkakaintindi. Pinagpaguran ng kanila pong anak. Ang tanong, nagkaroon ba kayo niyan? Kung wala po ang Kalingap na nakadiscover po sa inyong anak, kasi may nabanggit po dito, di dapat maging utang na loob. Diyos Mariano Santissima. Talagang lapas, ano tawag dito? Parang ngayon at mayroon na itong tao, itong nanay na ito ay nagsasabi na po ng ganito na utang na loob. Utang na loob pa rin. Alam po ninyo, mahirap bayaran. Mahirap suklian po ang utang na loob. Okay? Pag utang na loob ang pinag-uusapan habang buhay,
tatanaw po dapat tayo ng utang na loob. Okay? Ibabalik po natin doon sa sinasabi ko kanina na hindi po kayo nariyan sa kinalalagyan nyo ngayon kung hindi dahil sa kalingap. Kaya, tanawin po nyo yun na utang na loob. Huwag po kayong magmamalaki ng dahil po sa sulsol. Nako po. Nang dahil po sa sulsol ng iyong pong wakwak na ito. Kaya nga, pinagbabawalan po ng mga sponsors na ito na dumirekta para wala tayong yung sinasabing no string attached. Kasi baka mamaya kung nagkaroon na po, na-establish na po yung friendship between the beneficiary and the sponsor, hindi natin maiiwasan mga kalingap na magkaroon po ng mga ganitong magbo-voice out ng sama ng loob or konting sama ng loob yung beneficiary doon sa sponsor. At the same time, yung sponsor naman po ay makakapagbigay ng kanyang komento doon sa inireklamo minsan ng beneficiary kagaya nito ngayon. Siguro nakwentuhan po ng sponsor yung nanay na ay huwag kayong tumanaw ng utang na loob kasi sa katotohanan kayo pa ay nakatulong sa kalingap sapagkat ang iyong anak ay nagdala ng malaking views at nagdala ng maraming malaking revenue. Baka gano'n, yun lang po yung aking sa pantaka. Yun ang aking nasa isipan. Okay. Nasa opinion ko po yun, mga kalingap, So, kaya nga dapat no string attached. Ito yung sinasabi po nila. Kaya kung maaari, ayaw po nilang ang kalingap ay may rules na kung maaari ay walang dumedirekta po sa beneficiary upang maiwasan po nito. Okay? Napakawalang naman po yung nana na ito kung totoong sinabi. Comment lang po ito. Hindi ko sinasabing mayroon tayong pinanghahawakan na totoo po yung sinasabi po ng nanay. Pero kung ito ay totoong sinabi ay parang masasabi ko mga kapatid, mga kalingap na talagang walang utang na loob ang nanay na ito. Okay? Walang utang na loob habang buhay po kayo na tatanaw dapat tayo ng utang na loob. Bagamat ang kalingap ay hindi naman po naghihintay po ng kapalit sa mga tulong na kanila pong ibinibigay. Pero kasino naman po yung tayo po ay sumunod sa rules. Yun sa pagsunod ng rules ay yun po ay pamamaraan na kayo po ay nagpapasalamat maski pa paano sa nagawa po ng kalingap. Alright, so hanggang diyan na lang po siguro po tayo mga kapatid. Opinion ko po ang aking sinabi dito at wala po tayong binabanggit na sino man. Kaya muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs, and Ruel of Malalag. At siyempre, pakidamay na rin po ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe at tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkakasama sa susunod pang mga reaction videos na ating gagawin. Mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat and God bless everyone.